Hello po sa lahat. So ngayon naman ay sasagot lang po tayo sa katanungan ng isa nating masugid na follower. So ang tanong po niya is that, attorney, tungkol po sa utang. So may nangutang po gamit ang GCash pero menor de edad siya, 17 taong gulang. So may kasunduan naman daw sa pagitan ng dalawang panig ayon sa mga terms and conditions ng kanyang utang or debt. Ngunit ngayon hindi na makabayad ang nangutang. So nagreklamo naman ang nanay kung bakit pinahiram daw ng nagpautang ang anak niya. So ano pong maaring gawin namin, attorney? So narito po ang ating sagot sa inyo pong katanungan based po sa facts that you have presented. So kung ang nangutang ay menor de edad or 17 taong gulang, ang kasunduan sa pagitan niya at nagpautang ay hindi ganap na may bisa sa ilalim ng batas. So ayon sa Civil Code of the Philippines, Article 1327, ang isang menor de edad ay walang legal capacity para pumasok sa kontrata. Ibig sabihin, ang anumang utang o kasunduan na pinasukan niya ay voidable o maaaring ipawalang bisa ng kanyang magulang o legal guardian. Dahil dito, may karapatan ang ina ng menor de edad na questionin kung bakit pinahiram ng nagpautang ang anak niya. Kung mapapatunayan na alam ng nagpautang na menor de edad ang nangutang, maaari itong maging negligent sa kanyang panig. Gayunman, kung may papakita na ang pera ay ginamit para sa mga pangunahing pangangailangan ng menor de edad, gaya halimbawa ng pagkain, matrikula, gamot, so maaari pa ring maningil ang nagpautang. Ngunit dapat itong idulog sa magulang o guardian dahil sila ang may obligasyon tumugon para sa menor de edad. Sa madaling paliwanag, kung hindi necessity ang pinaggagamitan ng utang, hindi maaring singilin ang menor de edad. Kung necessity ito, so ang magulang ang maaring managot. Sa susunod, dapat tiyakin na nagpautang na may sapat na edad at kapasidad ang taong kanyang pinapautang upang maging balido ang kanilang kontrata. So I hope maliwanag po yan. So Attorney Kid Castro po, panatag ang loob ng taong may alam. Hanggang sa muli.